Isang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami sa Manila Yacht Club for the very first episode of the one and only television show para sa mga Pinoy seafarers, ang programang Yan ang Marino. Ako po si Admiral Santos at kasama ko ang aking marikit na co-host na si Mariciel Yao. Hello, Admiral, and magandang mula ngayon at sa mga darating pang mga araw ay malalaman yung lahat ang mga bagay-bagay tungkol sa ating mga Pinoy seaman at kung ano-ano ang mga kaganapan sa buhay ng ating mga marino, Admiral. Basta may kaugnayang sa buhay ng magdalagat, tiyak in dito sa programang Yan ang Marino. Gaya ng mga training, mga success stories, mga job openings, pati mga companies na sumusuporta sa mga Pinoy seaman. Pasok sa ating kwentuhan. Nako, exciting talaga yan, Admiral. Kaya nga ngayong umaga ay puno tayo ng mga story na tiyak na magbibigay sa inyo ng mga information tungkol sa seaman. O ano pa iniintay nyo? Drop your anchor at maging bahagi sa unang biyahe nitong show natin na dedicated sa mga Pinoy seaman. Lahat kayo, all aboard sa programang Yan ang Marino. Ito pa rin ang programa para sa ating Pinoy seaman. Yan ang Marino. Mariciel, alam mo bang ang ating mga magdalagat ay mahuhusay, Nako, tapat, at dahil dito hinahangaan sila lalong-lalo na sa ibang bansa. tumpak ka dyan, Admiral. Balita ko nga, sir. One of the most sought after ang ating mga seafarers. At alam nyo ba na mahaba at matagal na ang history ng mga Pinoy seaman? That's correct. At para malaman natin ang kasaysayan ng ating mga seamen, eto, panoorin natin. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang kinikilalang largest seafaring nation in the world. Nasa 250,000 na ang bilang ng mga Filipino seamen sa buong mundo at ito ay 22% of the world's total ship crew. Nagsimulang sumakay sa barkong pangkalakal ang mga Filipino seamen noong Manila Galleon Trade. Sa loob ng 250 taon, mula 1565 hanggang 1815 naganap ang Manila Galleon Trade. Mga Spanish trading ships ay naglayag ng Pacific Ocean. Nagdala ito ng kalakal mula Manila papuntang Acapulco. Ang Acapulco ngayon ang Southern United States mula California hanggang Florida. Sakay ng mga galyon ang mga Luzon Indians o Manila Men. Sila ang mga unang Pilipino sa Amerika at sila din ang unang Pinoy seamen. Noon namang July 6, 1903, nagkabit ng mga underwater communication cables mula Southeast Alaska papuntang Seattle. Ang gumawa nito ay ang mga cable ships Burnside na may sakay na 80 Filipino seamen. Ginawa nila ang proyektong ito sa loob ng 1 taon. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga Filipino seamen. Noong 1986, sila ay nasa 54,697. Tumaas ito sa 85,913 noong 1988 at 180,178 noong 1990. Ang 250,000 na Filipino seamen sa ngayon ang pinakamalaki sa buong mundo. Patuloy sa paglago ang bilang nito dahil mula noon hanggang ngayon, ang mga marinong Pilipino ang kinikilalang the best seafarers sa buong mundo. Talagang veterano na rin pala tayo mga Pilipino kung paglalayag ang pag-uusapan. At marami talaga ang mga success stories ng mga Pinoy seamen dahil sa kanilang sipag, sa kanilang tiyaga, sa kanilang pagiging matapat. Wow! Gaya na lang po ng ating success story na ipapakita namin sa inyo. Humble beginning. Isang chief engineer na siya ngayon. Aba!
Kaya nga, tayo na at ma-inspire tayo sa success story ni Chief Alfredo Aragones. Sa pagmamarino, nakabili ako ng bahay. Nabayaran ko to sa pagsisiman. Nakabili rin ako ng sasakyan. Nabayaran ko rin sa pagsisiman. Alfredo Aragones, a very successful seafarer, started having a very simple life before he took the job in the sea. Noong mga 1960s, ang tatay ko, driver lang ng jeep. Ang nanay ko naman, itinda lang ng kahit anong maititinda. Ulam, sapatos, damit, mga duster, ganyan. Pagdating ko ng second year high school, nag-apprentice mechanic. Pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho ko sa factory. At the same time, pumasok naman ako sa college, working student ako. Bali pang gabi yun, Tapos sa araw, tatrabaho ko as waiter, trabaho ko ng government employee, nagpintor ako ng bahay. Pero bago ko makagraduate ng stationary marine engineering, yung government employee. With his eagerness to become a seafarer, he became an apprentice, receiving a very small amount of salary. Pagka-graduate ng college, nagpahinga muna ng isang taon at nag-apply sa kay Litonwa, dun sa shipping dyan sa Luneta as apprentice. Magtatrabaho ka ng parang construction boy sa kanila. Ako nakapag-serve ako sa kanila ng 7 months bago ako nilagay sa barko. Pero dapat sana lalagay ako sa barkong walang sweldo. Pero nakiusap ako sa kanila, doon ako ilagay sa may sweldo. Kaya binigyan ako ng $140 isang buwan, lahat-lahat na yon noong 1979 yan. And the very main reason why he took the seaman's job is his dream of having a better life and future. Kasi yung meron kaming dun sa neighborhood namin, meron kaming isang tao doon na medyo may edad na siya, seaman siya. Tuwing uuwi siya, ay nakakagulat Dami niyang pera, madami siyang dalang kung ano-anong laruan para sa mga anak niya. Ang ganda tignan Ang ganda tignan, tsaka marami siyang pera. Parang na-inspire ako dun sa pagkatao niya. At first, Alfredo experienced a lot of difficulties as a neophyte seaman. Unang-unang sakay mo sa barko, talagang hindi maaring hindi ka susuka. Yung magiging sisik kung tawagin. Hindi ka maaring hindi maging sisik. Dahil, at sa palagay ko, mga 80% siguro ng sumasakay ng barko nagkakaroon ng ganun. Pag inabot ng malalaking alon, yung bang lagpas barko na yung gabahay na alon kung tawagin. Biro mo, para kang nilagay sa isang container tapos kakalugin yung container. Pag nagkaroon ng aberya, lalo na sa engine room, hindi pwedeng postpone yun. Matutulog muna tayo at bukas natin gagawin. Hindi pwede yun. Kailangan, kung nasira ngayon, gawin mo ngayon hanggang sa matapos, hanggang sa mapaandar mo ang barko. Ganun ang sistema sa barko. Kasi kada oras, binabayaran tayo ng charterer. Hindi pwedeng pag tinigil mo yun, tigil din ang bayad. Another problem while being at sea, according to Alfredo, is being away from his family. Meron kasi akong pinakamatagal na biyahe na 45 days sa dagat. 45 days sa dagat. Meron namang 3 days, meron namang oras lang, ganyan. Depende lang sa itinerary ng barko. Dati, ang kontrata natin, isang kalendaryo yan, 12 months. Oo. Pero ngayon, medyo nababago ang panahon. Meron ng 3 months ngayon Pero kulang yun Parang mihirit ka pa, gagawin mo pang 4 months o 5 months yun. Once na umalis, naisip mo na yung safety Along the way, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. Isipin mo naman during yung navigation, may bagyo kaya, maayos kaya, wala kaya silang nabangga or kahit sabihin natin napakalawak ang dagat. 'Di ba? Kasi may mga incidents na ganoon Iniisip mo talaga, minsan hindi ka nakakatulog. May time na hindi ka talaga makatulog.
Especially pag yung sinasabi nyo nga kanina na ang letter is napakatagal dumating. Hindi mo alam talaga along the way kung ano ang nangyayari sa kanila. For seafarers like Alfredo, the chance to return to the Philippines is always a happy occasion to look forward to. Kahit kanino mo tanong siguro, pinakamasaya yung pagsa-sign up ka na. Yung pauwi ka na, tapos na yung kontrata. Parang Pasko. Kabaliktaran naman nung sign on, yung pinakamalungkot na parte ng buhay mo. Kasi sa atin doon sa barko, walang walang holiday, walang ano. Ang pinaka-holiday mo, yung sign off. Yung talaga, yung ang pakiramdam mo, yung kung nung bata ka, pakiramdam mo pag nagpapasko, ganoon ang pakiramdam mo pag sign up ka. For almost 3 decades of hard work, persistence, and determination, Alfredo became so successful as a seaman. Now, he's a chief engineer earning more than $5,000 a month. Because of these huge earnings, Alfredo was able to buy his own house, vehicle, and provide a better living and future for his family. And according to him, he will still continue working as a Pinoy seaman. Sa pagmamarino, nakabili ako ng bahay. Ito bahay namin, bali, nabayaran ko to sa pagsisiman. Pabili rin ako ng sasakyan, nabayaran ko rin sa pagsisiman. Sa ngayon, bali 28 years na tayong sumasakay, pero chief engineer na ako ngayon. Bala ko sana hanggang makatapos yung mga anak ko ng college. Tapos konting ipon lang, siguro mga 10 years pa. May papayo ko lang sa mga balak magsiman. Pag pumasok kayo sa pagsisiman, siguraduhin nyo lang na iseryosohin nyo yung trabaho nyo. Kasi hindi pwede yung laro-laro dahil pag nasa dagat kayo, nakataya yung buhay nyo. May kasabihan na isang paa nasa hukay pag nasa dagat. Sir Ed, wow talaga, kahanga-hanga talaga ang pinagdaan ng hirap at success ng buhay ni Chief Alfredo. Saludo ko sa inyo, Chief. Marami sigurado ang na-inspire dyan. Next naman na Maricel, malalaman natin ang mga benepisyo para sa mga magdalagat sa pagbabalik ng programang Yan ang Marino. Ito pa rin ang programang Yan ang Marino, alay para sa mga Pinoy seaman. Admiral, curious lang ako, ano po ba yung mga benepisyo na nakukuha ng isang seafarer? Ay marami. Marami? Maliban sa malaking sweldo, Wow. meron pang insurance, meron pang mga scholarship, at meron pang mga provident fund. Marami pang iba. Naku, ang dami-dami naman pala, Admiral. Pero ang alam ko, Admiral, pag miyembro ka ng AMUSOC, naku, meron pang dagdag benepisyo. Yan ang hospitalization. Imagine ang mga dependents at saka yung miyembro nila, aba, may sarili silang ospital. Para sa kanila lang. Yes, para sa kanila. Kaya naman, ito po't panoorin natin ang ospital mismo ng mga seafarers na mga miyembro ng AMUSOC. Pag isa kang seafarer, marami kang benepisyong matatanggap. Bukod sa maraming available na trabahong pwede kang mag-apply, malaki pa ang kadalasang sweldo ng isang marino. At isa pang magandang benepisyong matatanggap ng isang magdaragat, lalo na kung ikay miyembro ng AMUSOC, ay ang pa-ospital. Nagsimula bilang isang clinic sa port area noong dekada 70. Lumago ito at noong taong 1987, naging ganap na isang ospital na itinayo sa Intramuros. Nag-umpisa po kami as a maliit po na clinic offering consultation lang po, medical consultation, tsaka dental services. Until nagpatayo po ng ospital, doon din po sa port area, ang Roberto Oca Workers Clinic, 1987. Dumami po kasi mga pasyente po namin. So, nakita po ng Pangulo po namin, ng leadership po ng Union, na kailangan mag-expand, kailangan namin lumaki. So, tinayo po nila itong hospital noong 1987. Ito pong hospital sa Intramuros.
100-bed hospital po kami ngayon. High-tech kung tutusin ang mga gamit dito. Maikukumpara sa mga first class na hospital ang mga equipments na ginagamit dito. Meron po kaming CT scan, and yung CT scan po namin is one of the more advanced CT scans in the country. Meron din po kami nuclear medicine, gamma camera for functional testing ng mga vital organs natin. Meron po kaming neurological laboratory, cardiopulmonary laboratory, we do laparoscopic surgery. Meron din po kaming extracorporeal shockwave lithotripsy, ESWL. Bale, ito yung nagpapasabog ng bato sa loob ng kidneys ninyo. So, hindi na kayo operahan, hindi na kayo bubuksan, itatapat lang po namin yung belo sa kung nasaan po yung bato at siya na po yung magpapasabog at ilalabas na lang po ninyo yung bato dahil durog-durog na po siya. Dahil nga sa Amosop Hospital, matatawag na swerte ang mga miyembro at dependents ng mga ito. Dahil lahat ng serbisyo na ma-avail mo dito ay libre. Maging ang mga gamot na kailangan ay walang bayad. Basta active member ka ng Amosop and may asawa, ang asawa mo at ang iyong mga anak, kung ikaw naman ay single, walang asawa, kapatid mo. Pero kung mga anak at kapatid, dapat below 8. Wala po silang binabayaran kasi po dahil ang nagpapatakbo po ng ospital ay isang union, labor union, nakikipag-negotiate po sila sa mga iba't ibang mga may-ari ng barko para pondohan ng ospital. Pinakamalaking hospital ng Amosop ay nasa Maynila. Subalit mayroon ding hospital sila sa Visayas at Mindanao. Meron po kaming ospital sa Iloilo, sa Cebu, at kabubukas lang po namin ang ospital sa Davao po. At kung mga medical staff ang pag-uusapan, aba, di pa huhuli sa galing ng mga doktor at nurses na kabilang sa Amosop Hospital. May mga nursing schools na affiliated po sa amin. Ang aming obstetrics and gynecology department ay accredited po ng Philippine Obstetrics and Gynecological Society for training. Marami pong nanganganak dito sa aming ospital. So, sa isang araw, nakakatatlo po kaming deliveries, 3 to 4 deliveries a day. So, dahil malaki po ang training, parang training material, kinonsider po ng the local Gynecological Obstetrics and Gynecological Society to accredit our department. We have qualified physicians and graduate resident doctors who handle the day-to-day activities here in the hospital. Kaya mga marinong miyembro ng Amosop, don't worry! Sa sakit ninyo, may ospital na parating naka-ready. Nayo po ng pamunuan nitong union, ng ating union, ang mga ospital ito para magamit po ninyo at wala na po kayong mga problemahin sa medical care nyo at sa healthcare. At habang nasa laot po o nasa dagat po ang mga asawa ninyo, ay at least alam ninyo na well taken care po kayo dito sa Seamen's Hospital. Maraming salamat. Maricel, ang malaking dahilan sa tagumpay ng ating mga magdalagat ay ang mga kumpanyang nag-hire sa kanila. Malaki ang kanilang suporta na binibigay sa ating mga marino. Alam nyo, Admiral, tama po kayo dyan. Gaya na lang ng isang Pinoy manning company na nagpapadala ng mga Pinoy seafarers sa Japan. Kaya panoorin po natin to. Nagiging susi ng tagumpay ng mga seafarers ay ang mga iba't ibang kumpanya na handang sumuporta sa ating mga marino. Isa na nga dito ang naging tanyag at halos mahigit 5 dekada na nang magsimula, ang Magsaysay. Sa simula ay isang simpleng shipping company na lumago at noong dekada 70 naging isa ring kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa maraming marino. As you know, Magsaysay has been operating since 1948. We were established in that year. So we started as a shipping company operating ships from Asia to the US, Trans-Pacific line. And so, but then from there on, we were operating ships out of Japan, out of Hong Kong. And so we have in the industry circle, in the shipping industry circle, that
owners of other shipping companies started to ask us how we could help them provide people. Because at that time, there was a need for an alternative source of people. So the company decided to help. So we ended up providing people as a business. Hawak ng Magsaysay ang mga malalaking kumpanya, kasama na ang mga sikat na cruise ships kung saan marami silang naibigay ng trabaho sa ating mga kababayang marino. Our major clients are coming from Japan, which is the biggest of which is the Mitsui O.S.K. Line, or MOL, the largest shipping company in the world. And in Europe, we have companies also in Norwegians, in Greece, in Scandinavian countries. Now we expanded ourselves to providing people for not only on the commercial ships, standard cargo ships or tanker ships, but we have companies that has approached us like cruise ships. The largest are the Carnival Group. These are the biggest cruising company in the world, with several brands like Princess Cruises, which is a very popular love boat. Kung tutusin, marami ang mga nabibigyan ng trabaho na Magsaysay taon-taon. Dahil nga rin dito ay kinilala ang kumpanya at nabigyan pa ng mga parangal. Roughly, on a yearly basis, maybe about 35,000 people, roughly. The last time that we officially counted was way back in 1990, where there was such thing as the POA Award of Excellence, PO Award, the best company in Asia Pacific. Malaki ang bentahe ng mga Pinoy sa pagiging seaman. Tiwala ang mga kliyenteng kumpanya ng Magsaysay sa galing ng mga Filipino seafarers. The Philippines is the only source that we could find the best qualified people, highly qualified people, not only qualified, but people that can work well in any kinds of culture and any kinds of nationalities, people that can depend on in terms of loyalty. Those are the most important characteristics why the Filipinos will continue to be the choice, will continue to be the preferred seafarers in the world. Para sa kumpanyang Magsaysay, importante ang kalidad ng trabaho at trabahador, kaya nga ang paghahasa sa mga tao ay prioridad nila. The major investment that we have is in training. We put up a lot of training facilities. We have the technical training. We have a campus in Dasmariñas, Cavite, where we really train a young boy to become an officer. We have another training facilities here in Manila, which is offering TCW courses. For the cruise, we have the Magsaysay Institute for Culinary and Arts. So what we do is we take in new people, fresh, good attitude, intelligent, and train them. And that is to us the most important for the pipeline, that we have always a continuous source of people. Higit pa sa husay, dedikasyon ang kailangan ng Magsaysay sa mga aplikanteng seafarers. The most important is he know where he's going. That's why the first thing that we do when we met the young boy on the street or coming from somewhere, from the school, or who wants to join us, the first question that we ask him, why you are here? If that person will tell us, I want to be a professional seafarer and I want to succeed in life, then he's, on behalf of our country, you're all invited, and if you want to come with us, and we will be happy to welcome you to be part of the Magsaysay family and to be part of the Magsaysay people. Marami pang mga Pinoy manning agencies ang aming ipapakita dito sa Yan ang Marino na handang tumulong at mag-hire sa ating mga seaman. Marami kasi at malaki ang mga opportunities para sa ating mga seafarers. Gaya na lang nitong mga job openings na ito. Tingnan natin. Admiral, ang dami kong nakita dito O kayo mga seafarers, marami ba kayong nakitang trabaho na swak para sa inyo? Maricel, sa pagbabalik natin, pampawi lungkot para sa mga pamilya ng ating mga magdaragat. Gusto ko to.
dyan, bunso. Si mama to. Sana lagi kang nasa maayos na kalagayan. Magsisipag ka, magpapakabait ka na ha. Huwag mo kami alalahanin. Lagi naman kami nasa maayos na kalagayan din. Basta magpapakabait ka dyan. Hello, Papa, I love you, I miss you. Kailan ang uwi mo? May or September? April. Yes. I love you every day. Nagkikita tayo sa webcam every minute. Hello pa, ingat ka dyan. Sana, nasa mabuti ka. Okay lang kami dito sa Pilipinas. Miss ka na namin. Sana sa aming unang episode ay nabigyan namin kayo ng kasiyahan at mga impormasyon lalo na sa ating mga seafarers. Every week na po tayo magkakasama-sama para sa mga inspiring stories, exciting features, mga job openings na fit para sa ating mga magdaragat. Ako po si Marichelle Yao. Teka muna, yung mga episodes natin ay isasali natin sa DVD at ipadadala sa inyo upang mapanood nyo kahit saan man kayo naglalayag. Paano, sir? Hindi papadala natin sa mga manning agent. Naku, abangan nyo kami dyan. Kaya makita-kita tayo muli dito sa Kaisa-Isang Network para sa mga Filipino seafarers, NBN Channel 4. Ako po si Admiral Santos. All aboard tayo next week ha. But for now, anchors away!